Hello, good day ma'am sir. Bale ito yung POS namin. So, try lang po natin na troubleshoot 'to 'no. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, paano po add ng mga items dito? So, makikita niyo dito sa dashboard. So, 3 lines ito po. And then, sa inventory 'no. Sa inventory po, try muna natin mag-add ng mga categories, 'yan. So, add tayo. For example, may drinks 'yan, category ng mga drinks. Then save lang natin. Sa mga sample lang naman po 'to. Then products, punta tayo sa products pa mag-a-add ng items. Ito pong new product, click nyo 'to, yung blue, new product then first of all po lagay natin select muna natin sa category ng drinks. So kung saan kayo mag-encode. So unahin natin yung mga drinks, then items, for example ay C2, yan 1 liter. Ilagay natin yung details ng items. Then kung may barcode, scan nyo lang yung barcode niya. Ay kung wala namang barcode, pwede naman tayo mag-generate ng barcode. Pag kinilik nyo po yung magpiprint niya sa printer na nakakonect dito sa PC nyo or sa POS nyo, then automatic yun piprint. Then pwede nyo na maidikit dun sa items na meron kayo. Basta hindi na magkaparehas sa barcode, di magkaparehas na items, no? So, ayan po. Current stock natin. So, pwede naman tayong maglagay na agad dito ng stocks. Palagay natin na estimated lang is 150 peso, 50 pieces. So, hindi dapat dito bababa, no? Sa stock limit. So, nababago naman to. Pwedeng 5 po yung stock limit natin or 10, depende po sa inyo. Then, costing magkano po yung presyo nitong sito pag yung costing puhunan. So, 15 pesos, then binebenta natin siyang 25 pesos. So, meron tayong profit na 10 pesos dito or 40% yung ating markup. Then, pwede na lagyan dito na picture, yan, sample, ayan, picture. Pwede natin lagyan siya ng picture dito, desktop, sa desktop ko. Meron pa ako dito nilagay eh. So, sample lang naman yun. For example, ang nilagay natin picture ay itong um, sa picture, sample na lang po natin itong items na to. Ito, sample lang natin yan. Yan. Kunwari siya yung picture niyan. Then, huwag natin kalimutan na i-save product. Yan. So, mapapansin nyo, add unit po dito. Pwede tayong maglagay pa ng mga per box, na-edit naman po to. Per box, per kilogram. So, per piece na usapan natin dito. Then, save product natin. So, meron na tayong 1 items for category ng ating drinks. Ayan. Makikita naman natin kung anong category niya. So, gano'n lang po mag-add ng items dito sa POS namin. Ano po? So, yun lang po yung paano mag-add din. Paano naman mag-edit ng items. For example, dito tayo ito lang pencil na to. So, dito kay C2, nagtaas na yung presyo niya. So, pwede natin siya ma-edit. Again, 20, then market natin ng 30. So, huwag natin kalimutan i-save, no? So, ganun lang po yun. So, paano naman mag-delete? So, kunwari, hindi na to existing items na to. Delete nyo lang po siya, no? So, for example, itong pencil, then delete, then yes, mawawala na po yun. Ano po? So, yun lang naman po yung sa inventory or manage products natin. So, itong the rest po, pwede ko po ito sa next video na lang po, ano? So, hopefully magustuhan nyo yung POS namin, then thank you po.